Hindi ko akalaing magbabago ang buhay ko dahil sa isang kahon. Mula nung araw na yon, lagi na lang akong nagigising sa gabi, pawis na pawis at natatakot sa idea kung ano ang nakita ko. Nangyari ito nung inutusan ako ni Papa na linisin ang basement namin. Matagal nang hindi nagagamit ang lugar na yon at puno na ng alikabok, sapot ng gagamba at mga gamit na hindi na alam kung kailan pa nagamit. Pero may kakaibang pakiramdam ako habang bumababa sa basement. Parang may malamig na hangin na umiikot kahit na mainit ang araw nun. Habang naglilinis ako, napansin ko ang isang kahon sa sulok. Mukhang luma na ito, kulay itim at may nakaukit na mga simbolo na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong tawagin si Papa para itanong kung ano ito, pero nasa bukid siya noon at walang signal. Curiosity got the better of me, kaya binuksan ko ang kahon. Sa loob, may mga papel na parang sulat. Ang tinta ay halos kumupas na, pero nabasa ko ang ilang salitang nakasulat sa Tagalog. Pagbukas nito, magsisimula ang sumpa, ibalik sa dilim. Napalunok ako, pero iniisip kong baka kalokohan lang ito ng mga ninuno namin. Pinagpatuloy ko ang pagbuklat at doon ko nakita ang isang maliit na salamin. Ang salamin ay parang ordinaryo lang, pero nang hawakan ko ito, parang gumalaw ang paligid. Para kong nahilo at nagdilim ang paningin ko saglit. Pagbalik ng liwanag, napansin kong hindi na ako mag-isa. Sa salamin, may nakita kong anino, isang lalaki na nakasuot ng lumang barong. Nakatayo siya sa likod ko, pero paglingon ko wala namang tao. Bigla kong narinig ang tunog ng mga yabag mula sa itaas ng basement. Pero ang problema, mag-isa lang ako sa bahay. Takot na takot akong umakyat, pero alam kong hindi ako pwedeng manatili doon. Tumakbo ako pataas, iniwan ang kahon at sinirado ang pinto ng basement nang may kaba sa dibdib. Pagdating ni Papa, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nakita ko. Ang sabi niya, hindi mo dapat ginalaw yun. Parte yan ng kasaysayan ng pamilya natin. Pero nang tanongin ko siya kung anong ibig sabihin niya, tumahimik lang siya at sinabing, wag na wag ko nang babalikan ng basement. Hindi ko alam kung anong kaguluhan ng lahat ng ito. Pero mula noon, naririnig ko na ang mga yabag tuwing hating gabi. Minsan nga, parang may bumubulong sa akin sa dilim.